Hello mga ka-interview! Imagine this ha, 4 loans sa iisang loan app. At lahat talaga ng loan na yon sa isang loan app ay approve. At hindi lang basta approve, as in pagka-request ko ng loan proceeds, pinadala nila agad yon sa account ko. Walang mahabang hintayan at talagang walang hassle. Kaya kung gusto ninyo na malaman kung anong loan app ito, paano ako naka 4 loans at paano kaya magkaroon ng offer, ay sana panoorin mo hanggang dulo ang video natin. Dahil nga ipapakita ko rin ang actual, yung mga screenshots ng loans ko para makita ninyo na super legit talaga ito mga mi. So by the way, ang loan app na tinutukoy ko ay walang iba kundi ang GCash at ang loan feature nila na Z-Loan. At super legit talaga nito ha. At ang pinaka nakakatuwa talaga dito, kahit mababa ang G-score ko ngayon, pinapautang pa rin nila ako. At sa katunayan kasi, meron akong 100,000 na credit limit nga sa Z-Loan. Pero bago yon, para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Z-Loan ay isang loan feature sa loob ng GCash app. Isa itong cash loan para sa mga pre-qualified user, meaning hindi lahat ng user ay makaka-apply agad. System ng GCash kasi ang nagdedesisyon kung sino ang bibigyan ng loan offer. Pwede kang makautang sa GCash Z-Loan hanggang 125,000 pesos. Ang maganda pa dito, kapag na-approve ka, diretso papasok sa GCash wallet mo ang pera. Kadalasan instant o minsan within 24 hours, pero sa experience ko talagang instant or pinapadala nila agad-agad once na na-request ko yung loan proceeds or nag-request ako doon sa loan proceeds. And ang interest rate ng Z-Loan ay nagre-range lang na 1.59% hanggang 6.99% per month. Depende ito sa G-score mo, sa G-credit behavior at paggamit mo ng GCash. Payment terms, pwede kang pumili ng monthly installment, halimbawa 3 months, 6 months, 9 months, at hanggang 12 months. Kaya talaga napaka-flexible siya, depende sa offer ng system. At sa mga nagtatanong kung sino yung mga pwedeng makautang lang or makakuha ng loan nga sa Z-Loan or GCash Z-Loan, so hindi kasi lahat ng GCash user nga ay may Z-Loan offer. Kailangan mong ma-meet ang mga basic requirements. So ito yung mga basic eligibility. Ang una, dapat fully verified ang GCash account mo, meaning kailangan verified ang identity mo. Ang pangalawa, kailangan ikaw ay Filipino citizen na nakatira nga dito sa Pilipinas. At pangatlo, age requirement ay 21 years old hanggang 65 years old. And pang-apat, kailangang active user ka talaga ng GCash app. For example, ng mga GCash activities ay yung gumagamit ka nga ng pay bills, yung cash in, cash out, send money, buy load, G-Save, G-Invest. Kapag active ka kasi sa mga feature na ito, ay mas mataas ang chance mo na magkaroon ng Z-Loan offer. So, isa sa mga pinaka-importante na factor dito ay ang G-score nga. At ang G-score ay internal rating system ng GCash. Ito ang score na nagme-measure kung gaano ka ba ka-active gumagamit ng app. Ang score na ito ay nagre-range mula 0 hanggang 700 pataas at ito ay ina-update nila weekly. Kapag mataas ang G-score mo, mas mataas ang chance mo na magkaroon ng G-Loan, G-Credit at G-Gives. Sa experience ko, 4 loans approve ngayon mga miha. And ito ang pinaka-exciting part, ang personal experience ko sa G-Loan. So, totoo ba na mabilis? Yes, mga mi. Based sa experience ko nga, napakabilis na mag-release ng loan process din kapag nag-request ka. At minsan talaga within minutes nasa wallet mo na agad yung pera. Sa ngayon nga, meron akong 4 na loan na nakuha sa Z-Loan and yes, 4 loans sa iisang app at lahat na yon ay approve. Ang maganda pa dito ay habang nagbabayad ka ng loan mo, unti-unting tumataas ang credit limit mo. So sabi ko nga sa inyo, meron akong 100,000 pesos na credit limit nga dito sa GCash Z-Loan. And the first loan ay maliit lang muna. Second loan, medyo tumataas. Third loan, mas mataas pa. At fourth loans, mas mataas ulit. Ganito gumagana ang system nila. Kapag maganda ang repayment history mo, tumataas din talaga ang tiwala ng system sa'yo. Paano nga ba magkaroon ng GCash Z-Loan offer? So, ang tip natin, number 1, use GCash regularly. Pinaka-basic tip ito, gamitin ninyo lagi ang GCash. Halimbawa, yung pambayad nga ng bills, pang-load, pang-send money,
pangbayad sa QR kapag active ang account mo, mas mataas kasi ang G-score. At tip number 2, mag-cash in regularly. Maganda rin kasi kung regular kang nagka-cash in sa GCash, no? Sa GCash wallet mo. Kapag kasi may laman yung GCash wallet mo, nakikita ng system na active ka talaga. At tip number 3, use other features, huwag lang send money. Subukan din ang GSave, mag-G-Invest, G-Insure. Kapag ginagamit mo ang iba't ibang feature kasi, tumataas ang financial activity score mo. So, ang tip number 4 natin, pay loans on time. Kung meron ka ng G-Credit or G-Gives, importante na magbayad on time o mas maaga pa. And tip number 5, pay early kung kaya. Mas maganda pa nga kung mag-advance payment ka. Halimbawa, kung 6 months ang loan mo, pwede mong bayaran ng mas maaga. Ito kasi ay nakakatulong sa credit profile mo sa system. Sa mga nagtatanong, bakit minsan bumababa daw ang loan offer? So, may mga nagtatanong din kasi sa akin, bakit daw mas maliit na ang offer sa kanila ngayon? So, normal lang yun kasi talaga dahil regular na nire-review nga ng system ang profile mo. Ayan, ipakita ko lang sa inyo ha, itong account ko sa GCash. So, syempre, open nyo lang yung account nyo nga sa GCash, go kayo sa profile. I-click nyo nga lang yung view all, and ayan, makikita nyo dyan yung borrow. Pagka-click mo ng borrow, ito yung makikita mo yung Z-Loan, G-Gives, Borrow Load, at meron pang Z-Credit, Loan Finder dyan sa baba. Click nga lang natin yung Z-Loan, at kung mapapansin nyo, iba't iba talaga itong date ng mga loans ko nga dito sa GCash Z-Loan, no? So, magkakaiba din yung amount. Pero ito, March 7, halos tapos na. Itong ano na lang, March 25, yung hindi pa, and itong March 31 at April 3. So, magkakaiba yung amount dyan, mga ka-ins-review. Depende syempre kung magkano yung nire-request mo na amount. So, for example, itong binabayaran ko ng March 7, so 1,984.67. Mapapansin nyo naman dyan yung amount, yung mga nabayaran nyo na at yung mga hindi pa. April 7, May 7, June 7, July 7 hanggang August 7 itong isa. So, itong isa naman, bayad na 1,950.17. So, magkakaiba. At kung mapapansin niyo, mga ka-ins-review, itong G-score ko lang ay 450 ngayon. Medyo bumaba itong G-score ko kasi dati nasa 670, ganon, 650, 630. Hindi bumababa sa 600 yung G-score ko, pero ngayon talaga nakakaloko, umabot ng 450. Pero dahil nga maganda yung payment history ko dito sa GCash, kahit mababa yung G-score ko, nag-offer pa rin sila ng loan sa akin nga. So, ayan, yung nakita ko lang na bumaba yung G-score ko dito sa GCash, pero malaki pa rin yung offer ng G-loan sa akin. Like, nasa 100,000 pesos nga. So, hanggat merong natitira doon sa credit limit ko na 100,000 pesos, pwede akong umutang ng umutang hanggang sa maubos yung 100,000 pesos na credit limit ko nga dito sa GCash G-Loans. Yung maganda ha, pang emergency din talaga. At alam nyo ba, pagka-submit ko ng loan application ko, ilang minuto lang, pinapadala nila agad yung loan process nga sa GCash account ko mismo. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito ha. Akalain mo yun, for existing loan in one app lang, diba? So, saan ka pa? Walang ibang mga pautangan online na ganito, no? Para siyang credit card na hanggat meron kang credit limit, pwede mong gamitin ng gamitin, tas babayaran na lang. Pwede kang mag-advance payment dito, pwede rin namang hindi. Pero mas maganda pag ina-advance natin, kagaya nung ginagawa ko, pag umuutang ako, halimbawa 10,000 pesos, kahit 3 months or 6 months yung terms na in-offer sa akin, pag may cash na ako, binabayaran ko na ng buo. So, ganun kaganda. And bumabalik agad yung limit na yun doon sa credit limit ko. Papansin ko, may offer na naman sila sa akin na pwede daw ulit akong umutang ng iba pang loans nga dito sa GCash G-Loan. Yun yung kinaganda, pang emergency talaga siya. Pero ang important reminder lang natin, mga ka-ins-review, hindi ka pwedeng humingi ng mas mataas na limit or mag-request manually dahil nga ang system lang ng GCash ang nagsiset ng limit. Pero ang good news naman is that every week, chinecheck naman nila or chinecheck ulit ng system ang eligibility mo. Kapag kasi nag-qualify ka sa mas mataas na offer, ay magno-notify naman si GCash sa'yo. Para sa mga nagtatanong, bakit walang Z-Loan offer? Okay, so kung wala ka pang Z-Loan offer, huwag kang mag-worry ha. May ilang mga possible reasons lang naman. Ang una, maaring low G-score. Kadalasan kasi, kailangan at least around 80 pataas ang G-score. Ang number 2, possible na inactive yung account mo. Kung bihira mong gamitin ang GCash, ay mababa talaga yung chance na magkaroon ka ng Z-Loan offer. At number 3,
evaluation period. So, remember, weekly nag-evaluate ang GCash. Kaya minsan, kailangan lang ng konting pasensya. So, ayun na nga mga ka-interview. Yan yung experience ko sa G-Loan ng GCash. And yun nga, grabe talaga for loan sa isang app at lahat approve. At ang pinaka nagustuhan ko dito ay super bilis lang din talaga or super bilis ng release ng loan proceeds. Kaya sana kung nakatulong yung video na to sa inyo, please don't forget nga to like, share, and subscribe. And don't forget to click the bell icon dyan sa baba din para maging updated ka or updated ka sa mga susunod na videos natin. At sana i-comment din ninyo sa baba kung meron kayong G-Loan offer or magkano ang credit limit na ninyo. At kung gusto ninyo ng mas marami pang mga reviews at kung gusto niyo ng iba pang mga reviews sa iba't ibang mga legit na loan apps dito nga sa Pilipinas, and subscribe nga kasi marami pa tayong videos na gagawin dito sa aking channel. Thank you for watching and see you sa next video. Bye!